Happy New Year! Go Negosyantes! Nako, iba ang energy level ko at excitement ngayon sapagkat we are given a new year to build and chase our dreams. So ano pang hinihintay natin? Tara na, let's begin this year with a blast of inspiration and helpful business tips. Ito po si Michael Angelo, ang inyong makakasama sa pagtuklas ng mga go-negosyo winning attitudes ng ating mga small and medium entrepreneurs. Dito lang sa SME Go, powered by Go Negosyo. Tara magnegosyo na, let's go Pinoy! Kung sa business kayo ay may success, kung ang ideya nyo'y truly the best, kung hanap ninyo ay isang kasosyo, let's go! Let's go! Let's go negosyo! Go, go, go! Young, good-looking, dynamic, and hardworking. Yan ang young entrepreneur na si Joseph Calata. Paano nga ba niya napalago ang isang maliit na poultry feed store into a gigantic agri-corporation? Alamin ang success story ng self-made youngest billionaire in the country, Joseph Calata of Calata Corporation, dito lang sa SME Go, powered by Go Negosyo. Hello, Go Negosyantes! Nako ha, wag po kayo magtataka, baka akala nyo po iba na hong pinanood nyo. Ito pa rin po ang SME Go. Hindi po ito fashion show or Hollywood show. Dahil ang kakapanayin po natin sa sobrang gwapo, matipuno, baka akalain nyo model. Hindi po siya isang model. At baka pagkamalan nyo dahil medyo kahawig po nito yung sikat na bida ng Twilight na si Robert Pattinson. Ang ating po makakapanayam ngayon, Diyos ko, hindi naman po masyadong kilala ito. Siya lang naman po ang tinaguri ang youngest billionaire sa Pilipinas ngayon. Mga kaibigan, i-welcome po natin ang ating bisita at panuhin para bigyan po tayo ng ilang mga panayam tungkol sa pagnenegosyo. Walang iba kundi si Mr. Joseph Calata, ang CEO at Chairman ng Calata Corporation. Sir, magandang hapon, no? Magandang hapon, Michael. Hollywood talaga, Hollywood. Hollywood pala, hindi Hollywood. Ayan po. Now, sir, nako, pasensya na po kayo. Medyo kinakabahan ako kasi ngayon lang ako nakapag-interview ng bilyonaryo. Puro mga na-interview ko kasi, mga millionaires, multi-millionaires. Pero first time ko makaharap na iba po pala hangin pag gano'n. Wala masyadong hangin kasi kulob, no? Now, how does it feel to be dubbed as the youngest self-made billionaire? Hindi naman masyado. Napaka-humble nyo, Hindi naman, pero actually, syempre, para naman marating mo yun, kailangan mo talaga ng mahirap din, hard work, sipag at tiyaga ang pinagdaanan ko, ang ginawa ko, para marating ko rin yung kinakatayuan ko ngayon. Tama. Pero alam niyo sir, masyadong mabilis na yun na ngayon na pinag-uusapan natin pagiging bilyonaryo mo. Pag-usapan natin, kung ang buhay mo, kunyari, isang pelikula, total, I'm sure na pagkakamalang ka na artista ka. Hindi ko akalain na parang hindi ka mukhang Pilipino Parang may pagka half-half. Alam mo na kung ano man yung bansang yun, no? But can you share with us the making of the youngest billionaire? Or bago ang lahat ng ito na meron ka ngayon, ano ka ba, who is Josh as a kid? Nung bata kasi ako, laging sinasabi sa akin ng tatay ko, kailangan maging engineer ako So, yun ang nasa utak ko noon. Kaya nung pumasok ako nung college, nag-try ako mag-engineer. Sa kasawi ang palad, hindi ako pumasa sa entrance exam. Exam pa lang, ha? Kaya napunta ako sa ibang course. Sa tingin ko, blessing in disguise, napunta ako sa ibang course. Kaya naging negosyante ako. What was life like when you were a kid? Kamusta ka nung bata ka? Sino ba si Joseph sa bahay nung bata? Nung bata ako, mahilig lang ako maglaro nun. Puro laro ginagawa ko. Basketball lalo na. Favorite sport yun? Favorite ko yun. Idol ko yung mga basketball player. Chris pa? Hindi naman. Mga Alaska. Yan, Alaska. Masyado na maluma yun. Masyado na luma yung Chris. Di pa ako pinapanganak nun. Okay, so basketball. Mahilig talaga ako. Kanina binanggit nyo, ang pangarap ng magulang nyo sa inyo ay maging engineer ka. Pero ano yung personal mong pangarap sa sarili mo? Honestly, sa totoo lang, gusto ko maging basketball player, PBA player. Wow! Oo, kaya araw-araw nag-i-ensayo ako mag-basketball.
Alam mo sir, yan din ang pangarap ko nun, pero later on, kailangan kong iwan na yun. Kasi hindi tayo magkatangkad. Pero yun ang gusto mo, ha? Kasi pag bata ka, hindi mo man iniisip masyadong negosyo. Tama, wala iniisip mo lang laro. Iniisip mo lang kung ano nakikita mo sa TV. Tama. Siyempre, pag bata tayo, nakikita mo lang yung mga basketball players. Sila Bong Alvarez, sila Abarrientos. Tama. So, yan yung mga nakikita mo na iniidolo mo. At gusto mo, paglaki mo, maging katulad nila. Ganun lang. Sumagi ba sa isip mo na kahit sagi lang na magiging bilyonaryo ka pagdating ng panahon? Actually, dati, nung siguro mga grade 4 ako, grade 3 ako, nakabasa ko ng isang panorama. Okay. Sinasabi ng mga magulang ko, tingnan mo yan, no? Tingnan mo yung tao na yan. Ang nandun picture ni Ayala, yung matandang Ayala, si Don Jaime. Don Jaime. Tapos meron siyang caricature, tapos meron parang piggy bank, nakasulat doon 1 billion. 1B. Parang sabi ko, 1B, dami nun na. Ang pera ko sa wallet, 50 pesos. Okay. So parang sabi ko, naiipon ko na yun, 50 pesos, nakakaipon ako eh. So parang sabi ko, malaki to ah. Paano kaya niya nagawa yun? Gano'n kaya kadami? Hindi, paano kaya niya nagawa yun? Paano kaya niya nagawa yun? So, laging nasa utak ko lang yun. Okay. So, hindi ko naman laging iniisip, pero nandun lang sa utak ko yun. Nandun lang yun. Hindi nawawala din yan. Yung picture na yun. Now, siyempre, everyone wants to hear your dreamer to billionaire story. Paano nga ba nangyari ito? Yung paano mo naabot yung maging bilyonaryo ka sa tulong ng negosyo mo? Nung college kasi ko, wala ako masyadong hilig sa negosyo. Okay. Gusto ko lang, siyempre, pag college ka, bumarkada. Girls. Diba? Ayan. Siguro, medyo. So, pero, may nakilala kong isang kaibigan ko, kaklase ko. Okay. Tinuruan niya akong, gusto niya akong isali sa isang networking business. Networking. Okay. Nagbebenta kami ng vitamins. Okay. So yung vitamins na to, tinuruan niya kung paano gamitin yung vitamins at kung paano i-promote sa mga tao para kumita ka ng pera. Siyempre, umattend ako ng mga seminar, mga sales program. Mga kaklase ko, na-recruit ko. Okay. Napa-invest ko. So, nagawa ko nga yung 6,000 pesos, nagawa akong 400,000 eh. A month? Hindi a month. In 3 months, naging 400,000. Kaya pag college ka, naging 400,000 yung pera mo. Sa 6,000 lang, masaya ka. So, doon nagsimula yung motivation ko na parang ang sarap pala magnegosyo. Kaya naman pala. Diba? Sipagan mo lang. Talagang sinipagan ko that time. So, after nun, ang nanay ko, meron siyang tindahan, meron siyang poultry supply sa Plaridel. Pero syempre, nahihiya akong pumunta doon, pumasok doon, kasi hindi masyadong maganda tingnan eh. Dahil madumi, nagbebenta ka ng pagkain ng baboy, ano lang sabihin ng mga klase mo? Nagtatrabaho sa mga corporate world, di ba? So, nandun sila sa corporate world. So, inisip ko na lang, gawin ko kaya itong tindahan na ito na maging isang malaking corporation. Tingin ko kaya naman eh. Yung 6,000 nga, napalaki ko eh. Ito pa kaya tindahan. At ito kasi is agriculture. Alam ko na malaki ang market dahil maraming tao. So, inaayos ko lang yung tindahan na yun. Doon ako nagsimula. Anong ginawa mong pag-ayos sa tindahan? So, syempre, wala naman masyadong accounting system. Inaayos mo yung lamesa, hindi naman. Syempre, nagsimula nga ako sa ganun eh. Totoo lang. Dahil madumi yung mga lamesa. Okay. Madumi lalagyan ng pera. So, actually, pumasok ako doon. Ang sinabi ko, kailangan kong malaman yung benta nito kahit wala ako. Ang problema kasi, pag nag-CR ka, pwede ka nang manakawan. Dahil hindi naman nabibila, hindi naman wala naman accounting, wala naman check and balance eh. Tama. Kaya ang ginawa ko, lagyan ko ng sistema, accounting software, bumili ko. Doon nagsimula yun. Nakita ko benta, nakita ko mga gastos, pinasok ko lahat doon. Siguro in 1 year, na-master ko yung system. And then, nag-start na ako mag-hire ng salesman. Ngayon, sir, ano yung masasabi niyong break na naghatid sa inyo para maging bilyonaryo kayo? Noong 2003 kasi, lumalaki na yung benta ng produkto ko, mga kumpanya ko. Hanggang tinutulungan ako ng San Miguel para lumaki yung negosyo ko. Palaki ng palaki. Hanggang by 2006, nag-reach na yung benta ko nagsisales na ako ng 1 billion. By 2006. And then gusto ko nang i-list sa Philippine Stock Exchange yung company ko. Kasi meron na akong benta na 1 billion. Pero syempre, sa kasamaang palad, hindi natuloy. Dahil masyado akong bata noon. I was just 26 years old that time. So, imagine mo, nag-list ka pumunta lang ako. Dahil pumunta ako sa Philippine Stock Exchange para i-list yung company ko. So, hindi siya nangyari. So, kulang pa ako sa kaalaman siguro kung paano mag-list. Ang daming requirements. And eventually, ang benta ko is nasa 1.8 billion. And then, pina-analyze namin yung company. Pina-audit namin sa mga Class A auditor, sa SEC, sa Philippine Stock Exchange, and then sa mga underwriter.
Hanggang sa na-value nila yung company ko na worth 2.7 billion. Napakagandang kwento ng break ng iyong pagiging billionaire. Nako, nakilala natin si Joseph at napakinggan ang kanyang kwento ng tagumpay. But don't worry, mga go-negosyantes, sa aming pagbabalik, mas makikilala pa natin si Mr. Joseph Calata ng mas up close at mas personal. Kaya tutok lang kayo dito sa SME Go, powered by Go Negosyo. From the time you graduated and first took over the family business, ano-ano ang mga nagbago sa buhay mo? Go Negosyantes, take part of the 3rd Filipino Technopreneurship Summit on February 19, 2014 at the SMX Convention Center. Be inspired and learn to upgrade and innovate your business. For more information, visit www.gonegosyo.net or call 02-637-9229. Sa lahat ng bagay kailangan lang ay positibo sa buhay. We're back as promised. Go Negosyantes. Nako, ito. Tanungin natin Sir Joseph ng mga medyo personal, very personal na tanong. Now, from the time you graduated and first took over the family business, ano-ano ang mga nagbago sa buhay mo? Nung unang-una, syempre, wala na akong night out. Syempre, meron akong gustong patunayan kasi sa magulang ko eh. So, trabaho ko ng trabaho, hindi ako oras tutulog nun. Inuumaga ako sa pagkatrabaho. Minsan alas 9 na ng umaga, gising pa ako. Dumarating, talaga masipag ako nun. 4 na taon kong pinaghirapan yung pagtayo ng kumpanya na Motto mo, walang tulugan kaysa naman walang gisingan. Ayan. Ganun. So, konti lang halos tulog ko. Talagang focus ako na gawin yung gusto kong mangyari. I'm sure nagbago rin yung pagtingin mo sa pagdidisiplina sa sarili mo pagdating sa work. Ano pang maikikwento mo na nagbago? Siyempre, mas naging disiplinado ako. At mas naging motivated ako kasi nakita ko na lumalaki yung kumpanya. Dumadami tao, lumalaki ang kumpanya. So, mas natutunan ko na mas magsumikap para lumaki ito. Talagang yung pagtsatsaga at pagdidisiplina sa sarili ay naging hudyat ng tagumpay ni Joseph Calata. Siyempre sa pagnenegosyo o sa ordinaryong buhay, dumarating na may mga pagsubok, may mga unos, meron kang mga dadanasin na parang magugulat ka. Sir, dumating ba sa punto ng buhay mo na I'm sure nakaranas ka ng hirap, di mo naman nakuha agad yan, ikaw na nga nagsabi ng in an instant. May time ba na point sa buhay mo na parang gusto mo na mag-give up? Nung ginagawa ko yan, sobrang hirap nga talaga. Maraming time na parang dumadaan yan sa utak ko. Pero meron kasi akong pride na tao. Ayokong napapahiya, ayokong natatalo, ayokong nag-fail. So, dumadaan lang yun pero hindi ko pinapansin. Tuloy pa rin ako ng tuloy. Kahit napapahiya ako sa mga tao, kahit anong sabihin nila, wala pa rin talaga akong pakialam. Siguro yung emotional stability, yun ang meron ako. Hindi ako masyado nakikialam sa mga naririnig ko. Hindi ko pinapakialaman yung sinasabi ng ibang tao. So basta focus ako sa gusto kong mangyari. Ganun ang sikreto ko. Focus on the things that you do and focus on the things that you want to achieve. Now, taking cue from that, all the cue, banana cue, kamote cue, barbecue, no? Para sa iyo, ano po ang inyong greatest achievement so far? Siyempre, nung napalaki ko yung kumpanya at nagawa ko yung initial public offering ng aking kumpanya, which is, sabi nga nila, yung pinakabatang nakapagpalis sa Philippine Stock Exchange. Isa yun sa pinakamalaking achievement dahil doon, tinatakan na ang kumpanya mo is talagang maganda, malaki, at nagtitiwala ang tao sa kumpanya na ito para ma-IPO mo. So yun isa sa pinakamalaking achievement na nagawa ko sa edad ko na yun. Dahil ako naniniwala ako na hindi imposible. Sinasabi nila, nakakagawa lang nito yung mga tycoon, yung mga pinakamayayaman sa Pilipinas. Pero kahit bata ka, pwede mo magawa yun kahit nagsimula ka sa isang tindahan. Sapagkat kung ang tycoon ay malakas, mas malakas naman ang typhoon. Diba? What else would you like to accomplish in life? Kung bibigyan ka pa ng mahabang pagkakataon, siguro bibigyan ka mahabang buhay, mga 3,000 years old. Siyempre, ang gusto ko talagang mangyari, unang-una dahil nasa agriculture ako,
is mabago ang pag-iisip ng mga magsasaka na hindi sila mahirap, na kailangan suportahan ng mga magsasaka. Gusto kong palakihin ang agrikultura sa Pilipinas. Kahit ako nag-iisa o marami naman siguro sumusuporta. Pero yun ang pinaka-goal ko. Mabago ang Philippines, makilala siya sa agriculture. Na magaling tayo. Tama yung sinabi mo, sir. Dahil sa mga tao, pag sinabing agrikultura, parang walang pera eh. Diba? Parang pag ikay nagsaka, madumi, pag ikay nagbaboy, pag ikaw ay nag-alaga ng manok, parang walang pera doon. Pero kung titignan mo sa tamang pananaw, ang pera ay nasa lupa. Ang pagiging bilyonaryo ba, puro trabaho lang? Or mayroon ka rin namang pagkakataon na nakakapag-relax ka? Siyempre, kailangan ginagawa mo yun. Nag-exercise ka dapat. Ginagawa ko rin yun. Pagka-linggo, siyempre kailangan hindi ka na nagtatrabaho para at least meron kang time sa pamilya mo. Importante yun. Para balanse. No? Kasi nga, minsan parang inisip namin, siguro kaya yumaman to, nag-bilyonaryo ito eh. Pati pagbahing, hindi bumabahing. Talagang tipid, no? Sayang, ano? Dati nung una, nagsisimula ka ganun eh. Wala kang time sa kahit saan eh. Kasi masyado kang focus, masyado kang determined sa ginagawa mo. Now, ano ang life mantra ni Joseph Calata na pinangahawakan niya at ng kanyang kumpanya? Siyempre, cultivating life. Yun nga ang motto namin, cultivating life. Kasi gusto nga namin, tulad nga ng mga magsasaka, gusto namin mataguyod ng mga buhay nila at ang mga Pilipino. Pag maganda ang agrikultura, maganda ang kinakain ng mga Pilipinas. At sustainability nga sa pagkain ng populasyon natin. Dahil dumadami tayo, kung agrikultura ay mawawala at mag-i-import na lang tayo, kawawa naman ang mga magsasaka natin. Napakaganda po na sinabi nyo. Cultivating life. Up next, tatalakayin po natin ang Calata Corporation. Get ready for the business talks sa pagbabalik ng SME Go, powered by Go Negosyo. Ano po ba ang Calata Corporation at ano ang mission and vision ng company? Let's go! Go Negosyantes take part of the 3rd Filipino Technopreneurship Summit on February 19, 2014 at the SMX Convention Center. Be inspired and learn to upgrade and innovate your business. For more information, visit www.gonegosyo.net or call 02-637-9229. Sa lahat ng bagay, Pilipinas. Kung sa business kayo ay may success, kung ang ideya 2013 has been a fruitful year to us in the Go Negosyo Advocacy. Maraming salamat po sa lahat ng ating partners and of course sa inyong mga Go Negosyantes. Tara na't magbalik tanaw sa mga Go Negosyo events na humataw bago matapos ang nagdaang taon. Una na dyan ang matagumpay na 3rd OFW and Family Summit na taunang handog ng Go Negosyo at Villar Foundation. lahat ng bagay, Pilipinas now is our time. Para bigyan po tayo ng welcome message, tawagin po natin ang ama at founding trustee ng Go Negosyo. Walang iba kundi si Mr. Joey Concepcion! Despite the calamities, the earthquake that we've seen, the Philippines is on the right track of economic prosperity. Pero ang kailangan natin sa bansa na to is to share the economic prosperity of the big entrepreneurs with the small entrepreneurs and with you, the future negosyantes. And hopefully, in a little way, the Villar Group and Go Negosyo will be able to mentor you today, to guide you on the right step to take on your path to greater economic prosperity. Ginagawa namin to para ibalik po ang lahat ng binigay nyo sa aking pamilya. Kaya kami rin po, nagpapasalamat din po kami sa inyong lahat. Kayo po ang bagong bayani. Hindi ng bagong bayani, kayo po ang mga bayani ng Pilipinas. Kaya umaangat ang ating ekonomiya dahil sa inyong kasipagan, dahil sa inyong sipag at tiyaga. Kaya palapakan nyo po ang sarili nyo, mga bayani. Tuloy-tuloy din ang ating promotion on entrepreneurship sa mga kabataan. Let's take a peek at the Global Entrepreneurship Week School Tours
held at the Far Eastern University and Enderun colleges. Tayo'y umasenso na. Let's go, Pinoy. Tara magnegosyo. The Global Entrepreneurship Week, or the GEW, is the largest celebration of innovators and job creators in the world. And it says here it aims to reach about a total of 120 or even more countries with 40,000 events and register 10 million participants. Pilipinas, now is our time. Go, 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 negosyo. Hindi pa huhuli ang ating mga online entrepreneurs dahil nandyan din ang Blogapalooza 2013. We call this the biggest B2B, business-to-blogger networking event. Naisip namin, gawa kaya kami ng isang event na pwede puntahan ng vloggers at pwede nila makilala yung mga businesses na gustong i-promote yung business nila. Let's go, Pinoy! Kung sa business, Ano po ba ang Kalata Corporation at ano ang mission and vision ng company? the best. Kung kailangan lang ay positibo sa buhay. Nagbabalik ang SME Go! Siyempre, hindi kumpleto ang araw natin kung walang usapang negosyo. Kaya kasama natin ngayon si Mr. Joseph Calata para pag-usapan natin ang kanyang korporasyon. Sir Joseph, ano po ba ang Kalata Corporation at ano ang mission and vision ng company? Ang Kalata Corporation is a publicly listed company. Ito ay isang agriculture company. Meron itong distribution, retailing, farming. Kumbaga para siyang farm to plate. So binubuo namin ang sistema from farming, from raw materials, from inputs, hanggang sa maging produkto na siya na ihahain sa mga tao. Ngayon, sir, sa lahat po ng mga negosyo na pwede niyong pasukin, hindi naman so nang hiningi-ngilam ako. Bakit po ang agriculture ang pinasok niyo? Kasi meron tayong 100 million na tao na populasyon sa Pilipinas. Lahat ito ay kumakain. Lahat ito ay kumakain ng rice, ng vegetable, ng meat, ng pork, ng beef, chicken. So, ito lang ang hindi pwedeng mawala sa tao. Ang damit pwede. Diba? Mabuhay naman tayo ng walang damit. pero Gulang na kahaban. pero bottom line, pag wala tayong pagkain, doon tayo hindi mabubuhay. Kaya ito yung napili kong negosyo. Dahil nakikita nyo yung napakalaki ng market. Now, Malaki. ano ang pinakamahirap na pagsubok sa negosyo sa pag-agrikultura na naranasan mo na? Mahirap kasi palaki na agriculture dahil maraming factor. Nature, nandyan ang mga magsasaka na siyempre minsan hindi na sila naging efficient sa pagtatanim. So minsan mahirap din pasunurin ng mga ating magsasaka sa mga latest technology. So yun yung mga challenge, turuan na natin na magsasaka. And then, syempre, yung nature challenge din yan. So, naaagapan naman using insurance. Pero yun yung mga... Picking up sa sinabi ninyo na at this time, ang agrikultura, yung galing ng tao, magsasaka, mangingisda, nag-aalaga ng baboy, meron itong suporta na ayuda sa teknolohiya. Bakit sa palagay nyo mahalaga yung technology? Mahalaga para kumita ang mga tao sa pagnenegosyo. Kung mag-aalaga ka ng baboy, hindi mo gamitin ng technology, baka malugi ka lang. Which is yan yung nangyayari sa iba't ibang negosyante pagdating sa pag-aalaga ng baboy, pagkatanim. Kung hindi mo alam ang efficient way para gawin ito, mahihirapan ka. Technology meaning the new way of doing it, the more efficient way of doing it, no? Minsan talaga, lalo na pag traditional kasi yung like pagsasaka, may takot kasi minsan yung ating mga magsasaka na parang, ay, inaagawan ako ng trabaho ng makinarya, no? Pero kung titingnan natin sa isang banda, when you look at it in the wider perspective in entrepreneurship, no? Nakakatulong yun para mas mapabilis, mas mapaganda, at mas masigurado natin ang quality ng produkto. Tama yun. Saka long term, kailangan talagang mangyari yun. Hindi ba tayo nagtataka na 58 years old na ang average age ng farmers? Meaning, siguro kung 10 taon, sino pa ang pwedeng magsaka? Baka mawala na.
Dahil ayaw na nila magsaka. Mga anak na magkasaka, ayaw na magsaka. Ayaw na mag-agrikultura. Kaya dito ang Kalata, kami mga bata kami, para i-promote ang agrikultura sa mga kabataan din. Para makatulong ito, para umunlad din ang Pilipinas. I think may survey na lumabas na ganyan na maraming mga anak na mga magsasaka na ayaw sumunod sa yapak ng magulang nila dahil hindi kumikita. Paano ba kikita? Kailangan maging efficient. Para maging efficient, kailangan turuan ng bagong technology para maging efficient. Yun na naman ang solusyon eh. meron po ba kayong mga advocacy ang ginagawa para mas mainganyo mga kabataan pumasok sa agrikultura? Meron. Ito ng binebenta naming produkto, ang Golden Bean Feeds. Sa bawat sako na binebenta sa Golden Bean Feeds, nagkakaroon ng parte nito para sa scholarship sa mga anak na magsasaka. Do you think merong pag-asa na ma-convert natin yung kalooban ng mga kabataan na to rediscover again that there is future in agriculture? Siyempre meron. Kasi imagine mo, for example, Golden Bean o Kalata ang nakapagpaaral sa'yo. Siyempre iisipin mo, paano nila kami napapaaral? Malamang maganda ang negosyong ginagawa nila. Nasaan ba silang negosyo? Ilang taon na ba namamahala dito? Diba? May-realize nila, bata pa, pagpapaaral kami, so siguro maganda ang agrikultura at pinopromote namin at the same time. At gusto nga namin turuan sila sa latest technology para matutunan nila yung dapat nilang gawin kung paano magnegosyo. I also believe na hindi lang sa scholarship aspect but we also do and conduct human development programs. Dahil naniniwala kayo, gaya ng Go Negosyo, na lahat ng tamang nangyayari sa buhay nagsisimula sa tamang tingin sa buhay, attitude sa paggawa, at pakikipagkapwa-tao. Tama. Napakaganda. Ano naman po ang turning point ng negosyo ninyo? Siyempre, nung tinanggap ako sa Philippine Stock Exchange, yun pa rin talaga. Sa lahat naman ng negosyante, yun ang pangarap nila, makapag-IPO sila. Yeah. Pag nagawa nila yan, yun na yung talagang masasabi mo na talagang magaling ka talaga ng negosyante pag nagawa mo yan. Katulad na nangyari kay Facebook. Nung nakapag-IPO siya, masasabi na yan talagang magaling siyang negosyante. Now, I'm sure, sir, naniniwala kayo na though maraming magandang nangyari sa kumpanya ninyo, sa negosyo ninyo, may mga challenges. Di ba? Parte yan eh. Now, ano yung mga, sa palagay nyong, mga challenges pa na pwede nyong kaharapin and how will you manage it? Siyempre, ganito kasi, lahat naman ng tao kapag umaangat, mapapansin natin yan sa lipunan natin, maraming gusto magbaba. Siyempre, pag napupunta ka sa limelight, medyo nalalaman nila yung kumpanya mo, marami siguro na parang hindi matanggap yung nangyayari na gano'n sa kapwa-tao nila. Which is yun yung parang hindi maganda na kulturang Pinoy, di ba? So, yung gano'n, pag nangyayari to, mga chismis about sa'yo, sa pagkatao mo, sa kumpanya mo, kailangan focus ka pa rin sa direksyon na gusto mong tahakin. Napakaganda po na sinabi nyo. Bilang isang entrepreneur, ano po yung pinaka-rewarding sa inyo? Siyempre, pag nakita kong mga empleyado ko nakakain ng tama, ang pamilya nila nakakain ng tama, lumalaki ang kumpanya ko, dumadami ang na-empleyo ko, isa yon sa pinakamagandang reward na natanggap ko. Lalo na pag natutuwa sila, nagpapasalamat sila sa nagagawa natin. At syempre, Sir Joseph, dahil marami pong nakakapanood sa atin ngayon at nakakasubaybay po sa ating programa dito sa SME Go, nais po namin kahinga ng ano po yung maia-advise nyo sa mga taong nais pumasok, tumak sa larangan ng pagninegosyo, agrikultura man o anumang endeavor o yung meron existing ngayon. Ano pong maipapayo nyo sa kanila, sir? Siyempre kasi maraming taong nagsasabi na mahirap magnegosyo. Kailangan po na isipin natin, hindi mahirap magnegosyo. Kailangan lang alamin kung paano magnegosyo. Pangalawa, kailangan nating huwag mag-give up sa mga problema ang pagdadaan natin pag negosyo tayo. Yung pag-give up kasi, parang inamin mo na natalo ka. So, dapat talaga huwag kang mag-give up. Kung ano yung focus na gusto mong gawin, gawin mo. Kung mag-fail ka, ulitin mo lang. Paulit-ulit lang. Mangyayari yung isang araw, makukuha mo kung ano talaga yung dapat mong gawin. Hindi naman kayang matsambahan ng one time perfect agad. Bihirang-bihira yun. So, lagi niyong isipin na part ng challenge yung problema. So, pag nagka-problema, correct mo lang yung problema, wag mo nang ulitin. May problema na naman, wag mo lang ulitin. And then talagang dapat uma-action tayo. Hindi puro yung salita, kailangan laging gawa.
Yun ang pinaka-importante. Nako, Sir Joseph, napakaganda po ng sinabi niyo. Very well said at I'm sure ang ating mga go-negosyantes ay nakapulot hindi lamang sa personal mong buhay, kundi sa pagpapatakbo ng pagnegosyo. Kaya maraming salamat po sa pagpapatuloy na pagbibigay ng inspirasyon by helping our countrymen to cultivate their lives. So, thank you very much, Sir Joseph. Maraming salamat. Thank you very much, Sir Joseph. Go Negosyantes, maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin ngayon. Remember, we are the chief cultivators of our dreams. Kaya wag tayong titigil sa pangangarap at sa pag-abot ng mga ito. Malay mo, gaya ni Joseph Calata, ikaw na ang susunod na bilyonaryo. See you next week! Ito po si Michael Angelo at ito po ang SME Go powered by Go Negosyo. Business kayo ay may success. Kung ang ideya nyo'y truly the best. Kung hanap ninyo ay isang kasosyo. Let's go! Let's go! Let's go negosyo! Business kayo ay may success. Kung ang ideya nyo'y truly the best. Kung hanap ninyo ay isang kasosyo. Let's go! Let's go! Let's go negosyo! Go! 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 Go negosyo! Pilipinas, now is our time. Go, 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 negosyo. Let's go, let's go, let's go, negosyo. Go, 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 negosyo. Pilipinas, now is our time. Go, 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 negosyo. Let's go, let's go, let's go, negosyo.